Ang reunion ng Gennady Ryodan na mas kilala natin sa tawag na Phantom Troop sa loob ng Black Whale sa Tier 5 at ang kanilang unexpected na encounter sa isa sa great mafia families ng royal family na ang Cha'ar. Ang bagong miyembro ng Spiders at ang pagti-team up ng ilan sa mga miyembro para magsilbing isang napakatinding elimination squad ni Hisoka. Bago ang lahat, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo kapag may bago tayong video sa Hunter x Hunter. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang pangalan ng chapter na ito ay Scheme dahil dito ay makikita natin kung paano bubuo ng plano itong si Kakcho at itong si Melody sa gagawin nilang escape mula sa gaganapin na Succession War. Pero since mababanggit natin multiple times ang pangalan ni Hisoka sa video na ito dahil napakarami din ang nagtataka kung bakit ganun daw ang pronunciation natin kay Hisoka, pakinggan nyo na lamang ito. Hisoka, kimi wa kore kara dou suru n da? That is the original pronunciation ng pangalan ni Hisoka. Subalit dahil nga sa nauso at nakilala natin ang Hunter x Hunter mula sa mga Tagalog dub, nauso ang pronunciation ng mga Pilipino. So I guess kahit papano nalinawan na kayo guys at hindi na natin paulit-ulit itatanong yan sa comment section. Pero mag-proceed na tayo ngayon sa chapter. May kita natin dito na may nagaganap na conversation sa gitna ni Kakcho at nitong si Queen Unma. Dito ay nagpaplano pala itong si Kakcho na magsagawa ng isang music show sa gaganapin na susunod na banquet. Dito ay humihingi siya ng permiso mula sa king na si Nasubi kaya pinapadaan niya ito sa kanyang nanay na si Unma at si Unma naman ang mag-aapela sa hari para payagan at bigyan sila ng permiso. Inexplain din niya kay Unma na siya ang magpe-play ng glass harp kasama itong si Fugetsu, meaning magtutulong sila sa isang duet sa isang instrument at kasama na din doon itong si Melody na magpe-play naman ng kanyang flute. Kahit na nag-a-agree si Unma, kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala at ang takot para sa kanyang mga anak. Kaya naman na-reassure siya nitong si Kakcho habang sinasabing hindi daw kailangang mag-alala ni Unma. Kaya sila nandito ay para makipaglaban at hindi din siya mag-hold back. Papatay din siya para makuha ang trono. At gagawin din niya ang lahat para maging deserving sa gaganapin na holy battle para sa susunod na hari ng Kakit. Matapos makita ni Unma kung gaano talaga ka-decisive itong si Kakcho, napaluhan na lamang siya habang umaalis at mag-a-appel na siya kay King Nasubi tungkol sa sinabi nitong si Kakcho. Habang umaalis itong si Unma, biglang nagbago na naman ang ugali ni Kakcho. Dito ay makikita natin na galit siya at parang pinagsasalitaan niya pa ng masama ang kanyang nanay na parang nagpakita lamang siya ng kabutihan para pumayag ito sa kanyang ini-insist at sa kanyang request. Dito din ay makikita natin na kasama ni Kakcho ang investigator na ipinadala sa kanila. Pero sinabi dito ng investigator na wag daw mag-alala si Kakcho. Kahit ganito kasama ang mga sinasabi niya, kahit ganito kasama ang kanyang ugali, hindi naman ito kailangang isama sa mga nire-record niya na details. Pero habang nangyayari ang lahat ng ito, makikita natin na ginagamit nitong si Kakcho ang kanyang mosquito para mag-send ng Morse code para magkaroon ng conversation kay Melody nang hindi nalalaman ng iba. Sinabi dito ni Kakcho kay Melody na nagawa niya nang ma-send ang request kay King Nasubi na sinabi ni Kakcho na sigurado daw mataas ang tsansa na papayag at bibigyan sila ng permiso. Sinagot naman yon itong si Melody na maganda kung ganon, may execute nilang plano. Sinabi dito ni Melody na sisiguraduhin niya na magiging magkatabi at magkasama si Kakcho at si Fugetsu at ilalagay niya ito sa second to the last na passage para sa exit. So most likely itong si Melody ang magsisilbing head o ang magsisilbing leader sa gaganapin na music show para ma-pull off ang ganitong klase ng mga setups. Ipinaalala din nitong si Melody kay Kakcho na siguraduhin daw nitong si Kakcho na sabihin dito kay King Nasubi na dapat daw marinig at talagang kumalat from tier 1 to tier 5 ang kanilang gagawing music show na parang gusto talaga ni Melody na marinig ng buong Black Whale ang gagawin nilang music. Idinagdag niya pa na sabihin din daw kay King Nasubi na gawin itong surprise. Huwag niyang i-announce ang kahit na ano tungkol dito para masurpresa ang lahat kapag ginawa na nila ang kanilang performance. Habang itong si Kakcho naman ay sinabi naman kay Melody na magre-request daw siya ng meeting kay Fugetsu kapag naaprubahan na ang gagawin nilang music show. Habang ginagawa niya yon, ang gagawin naman itong si Melody ay ang mag-investigate naman daw ng mga ruta o ng mga routes na pwede nilang daanan. Na para bang ang binabalak nila dito ay ang pagtakas mula sa Black Whale, ang pagtakas sa gaganapin na battle royale nilang magkakapatid. Ang lahat ng yon ay mangyayari at may e-execute nila sa darating na Sunday sa susunod na banquet na para bang may ibang binabalak si Melody. Of course, ginagawa niya ito para tulungan si Kakcho at si Fugetsu dahil at this point, na-realize na talaga
at talagang naisip nitong si Melody na hindi masamang ugali ni Kakcho. Napipilitan siyang magpakita ng masamang ugali para kung dumating ang pagkakataon na kailangang mamili ng kanyang sariling mga bodyguards sa gitna nilang dalawa ni Fugetsu ay piliin nila si Fugetsu. Ganon katindi niya tinetreasure ang kanyang kapatid. Ganon niya kamahal si Fugetsu to the point na ang kanyang sarili ang sinasakripisyo para sa kapakanan nito. Kaya naman nalulungkot itong si Melody para sa kapakanan ng dalawa. Kaya gustong gusto niya itong tulungan. Gusto niyang makatakas itong si Fugetsu at itong si Kakcho at para makarating sila sa isang lugar na mapayapa kung saan pwede nilang pagtawanan na lamang ang mga nangyayaring ito na nagawa nilang matakasan. Subalit hindi nagtagal, habang napakalalim ng iniisip nitong si Melody ay biglang dumating ang kanilang captain ng bodyguard squad na itong si Kini. Nabanggit ni Kini, in-explain nitong si Kini kay Melody na may nakita siya na nag-pop up na ulo. May biglang umultaw at lumabas daw na ulo mula sa higaan nitong si Prince Kakcho. Hindi niya alam kung sino, kung ano yon, pero na-detect niya yon sa pamamagitan ng kanyang N na nangangahulugan na ang captain ng bodyguard squad nitong si Kakcho ay marunong gumamit ng NEN. Nagkaroon daw ng parang isang manhole sa higaan ni Kakcho pero since hindi naman nag-ingay si Kakcho at wala siyang sinabi na kahit na ano, hindi niya na na-determine kung sino ang taong yun. But for sure, it is due to a NEN ability daw. Na sinagot naman itong si Melody na surely mataas ang tsansa na yun ay si Fugetsu. Walang ibang dahilan para hindi mag-ingay si Kakcho kapag may nag-appear na isang individual doon maliban kay Fugetsu. Na hindi din naman ikinagulat nitong si Kini na para bang ina-expect niya din talaga na yun ang babanggitin na pangalan ni Melody. But the thing is, pagdating sa ginaganap na ritual na ito, sa gaganapin na succession war, magiging napakadelikado ng paggamit ng isang teleportation ability, ng isang transportation ability dahil magagawa nitong masira ang mga rules, matwart ang lahat ng mga regulations na ginawa nitong si King Nasubi. Dahil unang-una sa lahat, nabanggit niya na bawal magkita-kita at magkaharap-harap ang mga magkakapatid not until mangyari ang mga banquet every Sunday. Pero sa pamamagitan ng ability ni Fugetsu, magagawa niyang mag-teleport maging sa mga residents ng kanyang mga kalaban. And although napaka-OP ng ability na yun para sa magiging laban na ito, kapag nalaman naman ng iba niyang mga katunggali ng ibang mga princess, especially ang mga higher ranking prince, na isa pa siyang unexperienced na fighter, wala siyang alam sa pakikipaglaban maliban sa kanyang OP na transportation ability, uunahin siyang targetin at uunahin siyang patayin ng mga ito para hindi na siya maging napakalaking threat pa. Kaya naman sinabi dito ni Kini kay Melody na kailangan nilang protektahan ang magkapatid para hindi sila agad ma-eliminate sa gaganapin na succession war. Na sinagot naman ni Melody ng of course gagawin niya yun, habang sinasabi ni Kini na unti-unti na daw siyang napapagod dahil babad na siya sa paggamit ng kanyang N para protektahan at para talagang i-detect kung may mga alarming situations sa loob ng residence ni Kakcho. Pero kung dumating daw sa punto na kailangan niyang mamili sa dalawa, pipiliin at poprotektahan pa rin naman daw talaga nitong si Kini itong si Kakcho. Kalmadong pinaplano nitong si Melody ang gagawin pala talaga nilang pagtakas sa pamamagitan daw ng napakatalino, ng quick wit and analytical thinking nitong si Kakcho at ng transportation ability ni Fugetsu. Magagawa daw nilang ma-pull off ang gagawin nilang escape given na magagawa nilang perfect timing sa mga ruta na hahanapin nitong si Melody. Pero meron silang isang problema. Hindi pa nila alam kung ano ang Guardian Spirit Beast o ang NEN Beast nitong si Kakcho. Na alam naman natin guys kung anong iniisip dito ni Melody. Kung sakaling mag-manifest at mag-appear nga ang NEN Beast ni Kakcho at magsilbing hindrance o sa gabal ang NEN Beast na yon sa gagawin nilang pagtakas, magiging malaking problema yon. Kung sakaling isa daw itong belligerent or aggressive type ng NEN Beast na hindi talaga gugustuhin mag-withdraw at talagang ipupush itong si Kakcho para sa trono ng Kakin Empire, mapipilitan daw siyang humanap ng paraan para pigilan ang pag-appear o ang pag-manifest ng NEN Beast na yon. Now switching of scenes naman guys, makakarating na tayo sa pinaka-inaantay nyo na parte ng chapter na to, ang Tier 5 sa Central Dining Hall, na kung saan nandito na nga at nagtipon-tipon ng muli ang mga miyembro ng Spiders, ang Gene Ryodan, also known as the Phantom Troop, with the official member and their numbers na itong number 0 na Spider na si Chrololo Silver, ang number 1 na si Nobunaga Hazama, ang number 7 na si Franklin Bordeaux, ang number 3 na si Machi Komasine, ang number 10 na si Bonolenov Endongo, at ang number 4 na si Kaluto Zoldyck, ang number 5 na si Finks Magcub, ang number 2 na si Phaeton Portor, ang number 8 na si Shizuku Murasaki at ang kanilang pinakabagong membro, ang bagong number 11 na si Illumi Zoldyck.
Habang nakaupo sila sa iisang table, pinag-uusapan nila ang ginagawa nilang search para kay Hisoka. Nasuyod na daw talaga nila ng sobra-sobra ang buong tier 5 pero hindi talaga nila mahanap kung nasaan itong si Hisoka. Nabanggit din dito na ang lahat daw ng may height na 6'2 ay talagang kinilala at hinanap na nila pero wala talaga sa kanila si Hisoka na pwedeng nangangahulugan na wala talaga sa tier 5 ang kanilang target. Nabanggit din dito na since kakailanganin nga nilang pumunta sa ibang tier para hanapin si Hisoka, hindi naman nila yung magagawa basta-basta dahil ang traffic o ang pag-change ng tier o ang paglipat ng bawat level ay hinahandle daw ng Mafia family. And currently, ang tier 3 ay hinahandle ng Haley family, ang tier 4 ay hinahandle ng CU family at ang tier 5 na kung saan ay naroon sila ngayon ay hinahandle ng Char family. Para naman guys sa mga infos tungkol sa mga Mafia families na ito, natalakay na natin ito guys sa previous chapters natin. Kaya naman kung hindi ka pa aware sa Mafia families na ito, magiging napakalaking factor nito sa gaganapin na Succession War. Kaya I suggest mag-backread ka na. Nabanggit din dito ng Phantom Troop na actually, ine-exploit daw pala ang lahat ng mga passengers ng Black Whale. Tulad na lamang ng sinabi din ni King Nasubi na hindi talaga ang plano nila ay ang tulungan ang mga passengers na ito na makarating sa Dark Continent, kung hindi ang gamitin sila para sa sariling kapakanan ng Kakin Empire. Ine-exploit daw nila ang mga tao sa human trafficking, organ donation, human experiment at kung ano-ano pa para nga sa kapakanan at sa benefit ng Kakin Empire. Nabanggit din dito na matapos ang mga piniling taong yon, ang mga matitira naman ay gagamitin nila para sa labor at para i-exchange para sa contract para makapasok sa Dark Continent dahil meron niyang passage. Meron silang kailangan gawin and proper exchange para papasukin sila ng gatekeeper. Then ang latak, ang mga tira-tira ng mga humans na hindi na nila papakinabangan pa ay kukunin naman ng mga Mafia families para sa kanilang sariling mga gagamitan. Pero hindi nagtagal, ang mga Mafia families ng tier 5 ay unti-unti na palang naglalakad papunta sa Phantom Troop. Ang mga ito ay may kani-kanilang mga tato na nagpapakita ng isang rosas. It might be the sign na sila ang mga miyembro ng tier 5 Mafia family ng Char. Napakatinding aura. Nagpapakita din ito ng vibe na magiging napakadelikadong grupo nito. Pero dito makikita natin na tinatanong ni Chrollo si Illumi na since napakatagal nga naging magkaibigan ni Hisoka at ni Illumi, ano daw ba ang pwedeng mga gawin ni Hisoka, kung anong pwede niyang puntahan at anong kanyang mga hobbies na pwedeng magsilbing clue sa ginagawa nilang hunting. Sinimulan na agad ni Illumi ang kanyang introduction. Inexplain niya na ang pangalan niya ay Illumi. Siya ang pinakamatanda, ang panganay na anak sa loob ng Zoldyck family. Kapatid niya si Killua at itong si Kaluto na isa din niya sa miyembro ng Spiders. At ang dahilan kung bakit sumali siya sa Spiders ay dahil sa binayaran daw siya mismo ni Hisoka. Sinabi din niya ng relasyon nila ni Hisoka ay hindi naman talaga actually intimate na parang magkaibigan. Naging close partners in crime lamang daw silang dalawa dahil meron silang give and take type of relation na parang bang nagbe-benefit lang sila sa isa't isa, pero at the end of the day alam naman daw nila na sa pagtatapos ng araw at some point magpapatayan din sila. And it seems ito na ang puntong yon dahil natapos na nga ang kanilang give and take relationship. At nabanggit din dito nitong si Illumi na ang target daw ng ginawang commission o ng ginawang pagbayad ni Hisoka dito kay Illumi para sumali nga siya sa Spiders ay ang sarili mismo ni Hisoka, na para bang hinahamon niya itong si Illumi. Binayaran niya si Illumi para patayin ang kanyang sarili, na para bang binigyan niya ng challenge si Illumi. Knowing Illumi, pera yun, assassin si Illumi. Siyempre susunod siya as long as may proper payment. Pero as of now, hindi daw talaga alam ni Illumi ang pwede niyang maibigay na clues tungkol kay Hisoka. Hindi niya alam kung anong pwedeng ginagawa ni Hisoka, hindi din niya alam kung saang lugar pwede mamalagi ito. But at this point, dumating na at pumunta na ang miyembro ng Char family na ang isang miyembro na mayroon ding tattoo ng rosas sa kanyang muka para sabihin dito kay Chrollo na sorry daw pero naka-reserve na ang table na ginagamit nila. Of course, knowing Chrollo, sinabi naman ni Chrollo na sorry pero ginagamit din nila yon as of the moment kaya hindi sila aalis. Nang dahil dito napilitang bumunot ng baril ang isa sa mga miyembro ng mafia pero pinigilan siya ng lalaking ito habang para bang naghahanap pa rin siya ng peaceful solutions. Sinabi ng lalaking ito na kilala niya itong sila Chrollo. Sila ay ang Phantom Troop. Sila ang dahilan kung bakit na-remap ang structure ng mga mafia sa buong mundo matapos ang havoc and mayhem na ginawa nila sa loob ng York New City. Nang dahil doon na-take advantage nila ang pangyayari at nakahanap sila ng opportunity para makapasok sa loob ng Kaking Royal Family. Kaya kahit papano, meron daw silang utang na loob dito sa Phantom Troop. Pero at the same time,
Hindi naman pwedeng pagmukaida lang silang tanga at walang kwenta ng grupong ito sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Kaya naman sinabi nito kay Chrollo na just step aside. Kapag ginawa daw yun ng Phantom Troop, hindi sila mamomroblema. Dahil alam daw nila na unang-una sa lahat, may pakay ang Phantom Troop sa loob ng Black Whale. Kapag hindi sila sumunod, baka pagsisihan pa nila yon. Dito ay napaisip itong si Chrollo at ang buong Phantom Troop. Dahil baka nga kung sakali, baka magawa ng paraan ng Char family na mapigilan pa silang mag-navigate sa loob ng Black Whale at mahirapan pa silang hanapin si Hisoka. There was a moment of silence. Hindi nagsalita ang magkabilang pupunan at para bang pareho silang nag-isip ng napakalalim. Hanggang sa nagsalita na itong si Chrollo dahil naisip niya na makakatulong naman talaga sa kanila ang mafia sa paghahanap kay Hisoka. Sinabi niya sa mafia na hinahanap nila ang isang individual na nagngangalang Hisoka. Meron siyang height na 6'2" at may napaka-sinister na vibe. Kaya naman kapag nakita nilang individual na yon, surely ma-identify nila yon agad. Hinahanap daw nila yon ng napakatagal na dito sa Tier 5 pero hindi nila makita. Si Hisoka daw ang kanilang top priority. Na sinagot naman ng miyembro ng Char family na pwede nilang i-check ang passenger list ng Royal Army. Sa pamamagitan noon, pwede nilang hanapin kung nandoon ba si Hisoka. Pero wag daw silang mag-expect ng masyadong mataas dahil unang-una sa lahat, there are unofficial passengers tulad na lamang nitong Char family nga na hindi nakalagay sa list ang mga pangalan. Pero isinuggest din ng miyembro nito ng Char family na kung sakaling wala talaga dito sa Tier 5, pwede din namang hanapin nila ang taong yon sa Tier 3 at sa Tier 4. And although oo daw mahirap makalusot sa mga passages sa gitna ng mga levels dahil binabantayan yon ng Royal Army, ang mga miyembro daw ng mafia ay pwedeng lumusot at meron silang free pass. Kaya naman inimbitahan ng miyembrong ito ng Char family na sumali na daw sila itong Phantom Troop sa pamilya nila ng mga mafia para magawa din nilang makapag-navigate at makapaglipat-lipat ng tier ng walang kahirap-hirap. Na hindi naman tinanggap nitong si Chrollo. Agad niyang nireject ang offer na yon dahil unang-una sa lahat, hindi pa man nga lamang daw binabanggit ng Char family kung ano ang kailangan nito sa kanila, kung ano ang kanilang terms and conditions para makasali ang Phantom Troop sa pamilya nila. Na sinagot naman ng lalaking ito na wala silang kailangan. Just step aside na para bang wag silang gumawa ng gulo sa Tier 5, yun lamang kailangan nila at pwede na silang sumali sa mafia. Sinabi ng membrong ito ng Char family, ang kalbong ito na para bang ang nagsisilbing leader ng Char dito sa Tier 5 na take your disputes somewhere else. Wag daw silang gumawa ng gulo sa Tier 5. Habang sinasabi ni Chrollo na aalis na rin naman daw sila, na para bang pinapahiwatig dito ni Chrollo na wala silang balak na mag-bow down sa kahit na sinong organisasyon. Kaya pinalabas na lamang niya na aalis din naman sila na hindi naman talaga sila sumunod sa pagpapaalis sa kanila ng Char. Pero habang nilalampasan niya ang taong ito, tinanong niya to kung paano daw sila makakarating sa Tier 1. Na dahilan kung bakit biglang nag-iba ang mood ng taong ito at sinagot itong si Chrollo na wag na daw subukan yung gawin nitong si Chrollo bago pa magbago ang kanyang isip. Hindi naman sumagot si Chrollo habang iningitian siya at unti-unti nang umalis ang Phantom Troop. Sa pag-alis ng grupo, nagtanungan naman ang mga miyembro ng Char family habang tinatanong ng kalbong ito itong si Sunbin na may dilaw na buhok na ano daw ba sa tingin ni Sunbin ang mga taong yon. Na sinagot nitong si Sunbin na delikado, napaka-dangerous sa mga individuals na para bang mga wild dragons. Sigurado daw kapag sinabi ng mga taong yun na pupunta sila ng Tier 1, no doubt makakarating talaga sila ng Tier 1 no matter what. And also the thing is, hindi man nga lamang daw tinatago ng Phantom Troop ang kanilang nen. Dahil alam naman natin na karamihan sa mga passengers ng Black Whale ay itinatago nga ang kanilang ability na gumamit ng nen para hindi sila i-target at para hindi sila paghinalaan ng masasamang tao. Pero pagdating dito sa Phantom Troop, hindi nila tinatago yun. Hindi nila kinoconceal ang kanilang nen, sinasadya pa nilang mag-umapaw at kumalat ang kanilang aura. Na dahilan kung bakit mas lalo pang nai-intimidate ang kanilang mga nakakaharap. Nabanggit dito ng Char family na kung sakaling makarating daw talaga sila sa Tier 1, babagsak ang lahat ng tiers. Magkakagulo sa loob ng Black Whale. Na dahilan kung bakit kailangan daw nilang pigilan ang Phantom Troop. Nang dahil dito, tinawagan na nila ang kanilang young leader na alam naman natin walang iba kung hindi ang 7th Prince na si Lazarus. Dahil hindi daw magtatagal, magkakagulo sa loob ng Black Whale. Dadanak ang dugo. Habang naglalakad naman palayo ang Phantom Troop ay nabanggit nitong si Sphinx na ipinahalata na daw ng taong yon ang tungkol sa kanilang sarili. Dahil napaka-obvious naman daw na biglang nagbago ang tono, nagbago ang mood at ang attitude ng miyembrong yon ng Char family matapos nilang banggitin ang tungkol sa Tier 1 na nangangahulugan lamang ng isang bagay. May importanteng mga bagay sa Tier 1
most likely treasures na ang hinahanap nga ng Gennady Ryodan. Pero inulit at talagang binigyang din ni Chrollo na Hisoka comes first. Ang priority nila ay ang patayin at ang maghigante kay Hisoka at ang lahat ng iba pang mga bagay ay susunod na lamang doon. And now that everything has been set, malaya na silang gawin ang gusto nilang gawin as long as ma-reach nila ang kanilang mission na patayin si Hisoka. Sila na ang bahala sa method, sa kung anong steps and measures ang gagawin nila para patayin si Hisoka. Ang importante, mapatay nila ang taong yon. Habang sinasabi pa nitong si Chrollo bilang ang leader ng Phantom Troop na kailangan nilang magsagawa ng isang party. Pero hindi nila yun magagawa not until makuha nila ang kanilang special ordered cake na ang ulo ni Hisoka. And until then, hanggang makuha nila ang special na cake na yon, saka lamang sila magsasama-sama para kumain ulit sa dining table. With a final command na bring me Hisoka's head. At agad na ngang nag-disperse at nagkalat ang mga miyembro ng Phantom Troop looking for their own ways para patayin si Hisoka at para maghigante sa pagkamatay ni Shalwark at ni Kortopi. Pero hindi naman napansin itong si Chrollo na sumunod pala sa kanya itong si Shizuku at itong si Bonoleno sa kadahilan ng hindi daw nila kayang patayin si Hisoka ng mag-isa dahil hindi naman usually for combat type or pang 1v1 ang kanilang abilities. At aware din sila na hindi magiging effective ang kanilang Nen abilities laban sa gum ni Hisoka na para bang ang gum ni Hisoka ang perfect counter sa kanilang mga abilidad. Dito naman ay sinabi ni Chrollo na okay, papayag siya on one condition. Siya ang papatay kay Hisoka. At ang kanyang plano, wala siyang ibang plano kung hindi ang umatake agad. It is on site. Kapag nakita niya si Hisoka, maglo-launch agad siya ng isang atake. Na sinagot naman nitong si Shizuku na ang plano daw niya ay ang mag-disguise at ang hanapin si Hisoka habang nagpapanggap. While itong si Bonolenov naman, maghahanap din siya kay Hisoka pero hindi siya magdi-disguise. Magta-transform siya mismo dahil ang kanyang Nen ability na ang Battle Cantamabile ay meron ding abilidad na mag-transform sa various individuals. Pwede siyang mag-take ng many forms gamit ang kanyang Metamorphosen. Ang problema nga lang daw ay hindi daw matalino itong si Bonolenov. Hindi siya marunong mag-form ng strategies kaya dito siya nanghihingi ng idea kay Chrollo para maging effective ang gagawin nilang hunting. Na alam ko naman guys, nakaramihan sa inyo ay alam na kung ano ang mangyayari dito. Pero sinabi dito ni Shizuku na pwede daw bang humingi ng tulong at magbigay ng utos itong si Shizuku kay Chrollo. Habang sinasabi na baka naman daw pwedeng basahin nitong si Chrollo ang kanilang fortune ulit para malaman nila kung ano mangyayari sa future. Para mayroon silang clues sa kung ano ang pwedeng mag-take place. Na sinagot ni Chrollo na hindi na pwede dahil unang-una sa lahat, wala na ang Nen ability na yon sa loob ng kanyang aklat. Na nangangahulugan lamang ng isang bagay, napatay na si Neon Nostrad dahil doon ang galing ang ability na ninakaw niya. At ang tanging dahilan lang naman para mawala ang ability na ninakaw ni Chrollo sa kanyang aklat ay kapag namatay na ang original user nito. Nang dahil dito, habang naglalakad ang tatlo, nabanggit ni Shizuku na para daw bang ang aklat ni Chrollo ay ang Death Note. Pero para malaman natin ang susunod na mga kabanata, kailangan na nating antayin ang susunod na video, ang susunod na chapter, which will be bukas agad sa mismong araw ng Pasko. Pero konting spoiler guys, dito na magsisimula ang Mafia Wars. Ang napakatinding laban sa gitna ng 3 great mafia families na ang Char, ang Hale Lee at ang CU family. Dito na din natin makikilala ang isa sa pinakamalaking influential na karakter sa loob ng Black Wave na si Morena Prudo. Para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yon, be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na din ang bell button para automatic ma-notify ka agad kapag na-release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account para sa announcements sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Shoutouts guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat and advance Merry Christmas. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.